Kumusta mga brad? Simula nga po nung tumaas yung presyo ng petrolyo, marami nga po ang mga taong nag-switch na sa EV or electric vehicle. Kasi kung sa pagiging practical, mas makakatipid ka talaga pag EV yung gamit mo. At aminin natin sa hindi, naunga na nga po dyan yung EV na made in China. Sa kategory ng mga 4-wheel, sikat na sikat yung brand na BYD. Pading yung driver. At marami pa nga pong ibang brand na made in China din na 4 wheels. Sila na nga po talaga yung naghahari dyan. At pagdating naman po sa kategory ng 2 wheels na EV or electric vehicle, China pa rin talaga yung naghahari dyan. Kaya kahit anong gawin mong iwas, doon ka pa rin talaga mapupunta sa made in China. At isa nga po sa mga sumisikat or nagtitrendy ngayon na electric vehicle na 2 wheels, wala iba kundi itong napakaangas na NXT Storm X. Base kasi doon sa mga tumesting sa kanya, talagang legit na kaya niyang mag long ride. Yung claim po kasi ng manufacturer, yung isang full charge ay kada umabot sa 150 to 200 kilometers. Yun nga po yung range niya or yung kaya niyang abutin. At base nga po doon sa mga tumesting or gumamit, yung full charge ay umabot lang naman ng 150 kilometers bago siya nalobat. At yung mga sumampa nga po ay hindi po payatot, mga gakalabaw po at may angkas pa. Dapat din po kasi natin i-consider yung bigat ng sasampa at yung kondisyon ng kalsada. Syempre hindi naman lahat ng kalsada sa Pilipinas maayos. Kurakot yung gobyerno natin, mga yawa. Kaya yung ganito nga pong klaseng electric motorcycle na kayang umabot ng ganon kalayo, panalong panalo ka na doon. Tapos isang full charge nga po nito, wala pa sa 100 yung mababayad mo. Kaya malaking ginhawa talaga kapag ito yung gamit mo. At hindi lang yan, kasi kung looks din na pag-uusapan, napakapogi din ito. Para nga po itong robot doon sa Transformer, na sa unang tingin nga po hindi talaga mapagkakamalang di baterya. Dati kasi yung mga e-bike parang mga pangtanga para kasing mga pangkengko yung purmahan. Pero sa ngayon, ibang-iba na nga po talaga. At pagdating nga din po sa maintenance, less maintenance po ito. Kasi yung baterya naman ito ay 2,000 cycle. Yung iba nga mahigit pa dun. Huwag lang masira yung pinakamotor at huwag masunog yung battery. Kasi kapag nangyari yun, para ka na rin nagbigti. Syempre yun kasi yung isa sa mga pinaka-importante. Kaya yun din yung dapat pag-ingatan. Sa ngayon nga po, yung presyo nito ay naglalaro nga po sa 160,000 plus. Pero dati naman mas mababa yung presyo nila dyan. Kung sa bagay, ganoon naman talaga pag business. Tapos nakakita pa ng opportunity. Pero kapag dumami yung mga EV dito sa Pilipinas, panigurado bababa din yung mga presyo ng mga ganyan. At sana lang talaga, bumaba na rin yung presyo ng gasolina para lahat masaya. Pero dito hindi ka sasaya kasi wala pa rin tayong bouncy cave pie.